Yung ganitong salita o na, ano ka ba? Papatayin ka na lang ang damot-damot mo. 'Di ba? At saka ano ka ba? Kapag ikaw pinatay, huwag ka nang magreklamo. Tanggapin mo na lang na mamamatay ka na. Tanggapin mo na lang na papatayin ka sa Denmark. 'Di ba? Kasi ano nga, bayaran nga kami, yon. Bayaran para magkaroon ng milyon na makakapalang mukha nyo. Sa totoo lang, iisa-isahin ko. Yan si Arlene. Yung isa kong demonyong pinsan. Kung hindi yan nagnakaw doon sa Belbec, sa employer, tingnan mo, ang bago-bago pa lang niya. Siguro months pa lang siya. Nagnakaw na siya, guys. Sabi ko, hito na. Hito na ang kahihiyan ng demonyeta. Kaya pala, unang meet ko sa airport, dyan sa Aarhus station, train station, guys. Hindi ko man lang mapil na pinsan ko. Tapos yung pinipil ko na pinsan ko kasi inalagaan ko nung tiyanak pa siya. Ayun guys, na wala akong sweldo. Ang promise is paaaralin ako. Wala akong nahita. Wala akong nahita sa tiyanak. Bagkus guys, isang traidor. Tapos ito pa guys, ulitin ko ha. Yun yung kay Arlene. Nagnakaw sa amo sa Belbec. Binigyan ko pa rin guys ng chance kasi alam mo kung ano sabi ko. You know what, Arlene? Sabi kong ganun. There's a lot of people they want to come in Europe. Sabi kong ganun. I will try my best to find a host family. Nakakita ko to, wanted au pair. Tinawagan ko, ako nakipag-usap, sa tulong, ay hindi ko alam kung tumulong si Mons eh. Hinatid namin ni Mons doon. Ayun kinuha naman siya. Tapos nung alam mo yun na okay na siya, hinanapan ko pa rin siya ng boyfriend. Diba napaka-supportive pinsan ko guys sa mga hinayop. Nung hinanapan ko na ng boyfriend guys, alam niya na mayroon siyang sasandalan kasi mayroon na siyang apam. Sa tulong ko guys sa kapal na mukha ni Arlene Claro Antaran Pedersen. Ang kapal na mukha. Hindi ko alam kung saan siya humuhugot ng kakapalan ng mukha. Tapos ito guys, nung alam niya na nagdi-date na sila, ang pinagtataka ko, nandito sa Aarhus, nasa Aarhus din ako. Sabi ko, makikipagkita. Yung alam mo yun, syempre ako ang dahilan, di ba, kung bakit wala pala siya, guys, plano na ipakilala ang kanyang afam. Wala na guys, itsipwera ka na kasi, oh, I get something from you, I don't care about you. Pero guys, wala akong idea. Yung SIM card ko, nabibigyan ko siya, very supportive na pinsan. Kasi yung SIM card na yun is, kapag dito ka lang sa Denmark, free call yun, free text, wala lang. So, I allowed her to borrow my SIM card. Yes. Pinatatawag-tawag niya. Tapos that time na, na kailangan ko, hinanap ko na. Sabi ko, Arlene, nasaan yung SIM card? Sabi niya, hindi ko alam ate. Sabi niya ganun. Tapos ayun guys, nawala ang pera, nawala ang SIM card. Ayun, hindi inamin na nasa kanya ang SIM card. So sabi ko ganun, malalaman ko rin. Sabi ko ganun, malalaman ko rin ang baho mo. Kung sabi mo dati sa Belbec, pinagbintangan ka lang. She said that her employer in Belbec accused her to stolen something this time. Hindi ka pwede makakalusot sa aking animal ka. Sabi kong ganun. Kasi pisting-pisting ako sa kanya, guys. Tapos yung guys, alam mo kung ano ginawa? Ni-request ko sa Telia. Ang resibo, kung kanino pinangtawag, makikita mo yan, malaking ganun. Doon, guys, nakabilandra ang pangalan ng kapatid niya, ang pangalan ni Rini na paulit-ulit silang nag-uusap in the middle of the night, yeah, every day. That time that, since that she moved away to her host family. Tapos guys, alam mo kung anong ginawa niya? Tumawag siya sa ex niya. Alam mo sa kapal na mukha ng mga hinayop na yan? Diyos ko, nagagawa pa nila akong buli-buli, lalo na yung putang inang Arlene na pamilya niyang mga hinayop na kahudas-hudasan na ang kapal-kapal na mukha. Dagdag pa yan ng Eliza na yan. Alam mo, binigyan niya lang ako ng responsibilidad kay Arlene. Siya ang dahilan kung bakit sa totoo lang hindi ko kilala yan. Bakit? Lumaki ako sa probinsya, lumaki sila sa squatter. Hindi kami magkasama, hindi kami close. Si Eliza ang nakakakilala dyan. Tapos nung time na nangangailangan ako ng tulong, nasabi ko, baka naman, Eliza, pwede ka mag-share. Alam mo kung anong sinagot niya sa akin? Bakit te? Sabi niya ganun. Ako ba ang nagnakaw? Ginusto ko ba yan?
na manguha siya ng bagay na ano, ako ba may bayaran? Sabi ko, it's a fucking shit. It's my fault, yeah. By the way, thank you. Hindi na ako namilit, guys. Binayaran. Binayaran yun para matigil. Para alam mo na, wala kang, Diyos ko, magka-bill ka ba naman ng 6,000, guys? Plus 2,000 na dinukot ni Madam Stolen Arlene. Diba? Tapos alam mo yan si Eliza, ano? Magpapayaman daw siya sa mundo para sa pawan ako. Nagpanik ako. Tapos alam mo kung bakit nagkakagulo kami dati? Dahil sa bunganga ni John Paul, yes. John Paul II ng demonyo-demonyuhan. Yes. Gatong dito, gatong doon, tapos pinapahiya ang pamangkin ko. Na hanggang sa nagkagulo-gulo na. Si Bunix at saka si Ante, yun, pinaringgan si Bunix ng kung ano-ano yun. Yung pa, hindi yun susuko. Hindi yun tatakbo. Ayun, nagkabaranggayan na yun. Sila ang napahiya. Bakit? Wala silang ginawa kundi, hindi namin kasalanan. Ganito. Ay nako, mamatay ka sa inggit. Tingnan mo naman ate, dalawa ang kotse natin, mamatay sila sa inggit. Sa isip-isip ko lang, ay Diyos ko Ginoo. Nakaka-alarma pala ang ugali ng mga hinayop. Nagtutulong-tulong, nagsasanib puwersa base sa kanilang kadimunyuhan. Sa totoo lang guys, pina-abroad ko sila hindi para kainggitan. Kasi ako yung tipong taong hindi ako inggitera. Lumaki ako na nakukuha ko kung anong gusto ko. Pero yung alam mo yung nakakadiri, yung mga ginagawa nilang kadimunyuhan. Yung sa kabila ng kabutihan mo, pinapabuli ka. Pinapabuli ka at isa sila sa nambubuli sa'yo. Ang kapal ng mukha, no? Kaya welcome to hell. Yes. Thank you sa lahat ng mga panggugulo nyo sa buhay ko. Pero ikaw, Arlene, naging part ka kung bakit naging miserable ang buhay ko. Pero ako, Arlene, naging part ako ng buhay mo para maging maganda ang buhay mo. Pero kaso lang, ikaw yung tipong pinsan, Arlene, na kahit na magkauban-uban ka na sa Denmark, wala kang pakialam sa pamilya mo hanggang ngayon, nasa squatter pa rin. Bakit? Nasa squatter na walang kaayos-ayos na bahay. Namatay na lang yata ang nanay mo, ni hindi mo man lang magawang ipa-aircon ang isang kwarto para sa nanay mo. Alam mo kung bakit, Arlene? Kasi nuknukan ka ng tamad. Ang taong nagnanakaw ay isang tamad. Gusto easy money lagi. Gusto lahat nakabiladra sa'yo bawat kilos mo. Tapos nagagawa mo pang ganito, Hi, Ate Ilyang, ano pa bang nawawala dyan sa'yo? Ibintang mo na sa akin lahat. Lahat ng gusto mong ibintang mo. Kaya alam mo yun yung nakita ko nakabilandra. Gusto kong isampal at palunok sa kanya. Pero alam mo, mailap yung babaeng yan. Kahit yung ate ko na doon pumunta, nagtatago siya, nagpretend siya na tulog. Nagpretend siya ng tulog dahil hindi niya kayang iharap ang sarili niya. Dahil mismo si ate nakakita ng resibo na binigay ko, pinadala ko. Kinip ni ate yun ng maraming taon. Diba? Magtaka ka si Arlene may mga jewelries. Diba? Isang ganun, isang pungpung na ganun. Ang question, where it came from. Bago lang siya sa Denmark. Tapos alam mo nung binitbit sa party yan, kasama si Christine, si Karen, may Pilipinang nagtatanong ng charger. Hindi ko alam kung anong milagrong kamay mayroon niya na may magnet. Na pag gano'n, iyon, may nawawala. Pumunta din yan doon kila Catherine. Yung pera ni Oliver nawawala. Dahil dyan sa impactang si Arlene. Yes. Puro kahihiyan ang bit-bit ko dahil sa punyetang Arlene na hinayop ang ugali. Nagsanib puwersa sila guys sa kadimunyuhan at sa kadiliman. Pero alam mo kung anong pinagpipray ko? Hi God. Masaya ako kahit na pilit akong ginaganyan ng pinsan kong pilit ko rin tinataas at inaangat ang buhay para guminhawa. Pero ako ay sinihila ako kay kamatayan. Pero alam mo kung ano, halaki pa rin ako. God give me more love para mag-move away sa mga idiot na kamag-anak. Mahirap pala guys dumikit sa mga ambisyosang Pilipina na kamag-anak mo na pagkatapos mong tulungan, nagagawa ka pa nilang traidorin. Di ba?
welcome to their earth maybe. Maybe you saw them online kung paano ako buli-bulihin. Alam mo, nakarecruit ako ng makapal ang muka, inaamag. Nagagawa pa nilang magyabang na mamatay daw kami sa inggit. Dahil sa kanilang mga sasakyan, naglilipara na kahit parking area wala. At mayroon mang nabiling lupa, pati si Auntie Erling doon, napatulpo. Napatulpo sa sobrang bait ng ugali nila. Tingnan mo nga naman guys, ano? Ang liit ng mundo. Pati si Auntie Erling, gusto pang dugasan ng kakatiting na lupa. Hindi ko alam kung, ay, Diyos ko Lord. Ang mundo nga naman kapag bumalik sa kanila ang karma. Ngayon, alam mo ba guys kung bakit ko ginagawa tong YouTube channels ko? Hindi para isampal sa pagmumukha nila na someday aangat ako. Dahil alam ko aangat din ako. In my own way. Nang hindi nag-aas ng tulong sa mga hinayop kong kamag-anak na ang kakapal na mga mukha. Hindi ko alam kung saan humuhugot ng kakapalan ng mukha. Pero alam mo guys kung anong misyon ko sa buhay? Gaya ng promise ko kay Lord, makauwi lang ako ng ligtas at gusto ko talagang mag-move sa Pilipinas guys. Kasi ang buhay abroad alam ko is temporary only. Pinasok ko ang pagiging vlogger hindi para magyabang. Gusto ko mayroon akong isang project na pwedeng pagkakitaan ng tao na mayroon silang kita, mayroon din akong kita. Gagawin kong maayos ang YouTube channels ko dahil mayroon akong misyon na gustong gawin sa buhay, hindi para magyabang at mang-apak ng kapwa ko. Ang hindi ko lang maintindihan guys, isa pala sa kamag-anak ko, hinihila ako pababa, no? Pero alam mo, hilahin man nila ako ng pababa. Dahil gusto lang nila. Magiging proud pa rin ako sa sarili ko. Bakit? Kung ma-achieve ko man ang achieve na gusto kong ma-achieve sa buhay, narating ko yun sa sarili kong sikap nang wala akong kamag-anak na hinihila sa pababa, maliban na lang na tinitira ako patalikod. Alam mo sa totoo lang, naisip-isip ko, nung umuwi yan, nandoon ako kung talagang gusto makipagkita sa akin yan ni Eliza. Kung talagang matinong pinsan yan, dapat, di ba? Pumunta na ako sa kanila, alam mo sa tutulang ayaw na ng pamilya ko eh. Dahil sila yung tipong taong napakasama ng ugali. Magaling sa harap, pero patalikod, backbiter. Dati palang ayaw ng nanay kong tulungan yan mag-abroad, pero ako yung tipong tao na kamag-anak is kamag-anak. Pero ganun nga pala talaga siya. Alam mo, pumunta ako dun sa Lawod, sa kanila. Hindi ko man lang yan na pumunta sa bahay o mamasyal kahit na wala siyang bitbit. Dahil ako yung tipong tao na kapag may pumunta sa bahay, welcome silang makikain. Kahit anong lang ang mayroon ako na kaya ko. Pero sila guys, wala akong pasalamatan dyan. Kahit kape. Yes, wala akong pasalamatan guys kasi hindi ako nag-i-expect ng mga bagay-bagay kung ano mayroon sila. Pero alam mo kung ano yung pinapamukha nila? Na sinisigaw, mas maganda yung gate ni Liza, Hindi ko alam kung sino tumitira sa akin, hinahayaan ko lang. Iniipon-ipon ko lang, guys, kung sino yung pisting yawa na, mas mayaman siya sa'yo, Imaginein mo, swerte na siya kay Tron. Bakit? Ang gwapo ni Tron. Yes, honest. Ang gwapo ni Tron, bata. Alam mo kung ano na pangasawa niya ngayon? Ayun, guys, ang karma. Napunta sa isang matanda. Iba nga pala talaga kapag kinakarma, no? From young to old, congratulations to all of you. You are really, really, opposite nice to me. Go to hell if you want to go to hell. If you want to change your world or change your attitude, I hope it's happen. Pero ito lang sasabihin ko, thank you. Thank you to put me down every time that I'm down. Alam mo yung nag-asa ko ng about YouTube? Sabi niya kasi busy ako tsaka ganito ganyan. Sa isip-isip ko lang, may YouTube channels na ako. Kunting film ko lang. Well, by the way, thank you na lang. Thank you. Tumawag ka man o hindi, wala na akong pakialam eh. Wala na akong pakialam sa inyo. Magkauntugan man ang shoulder natin sa Santa Cruz, wala akong pakialam na sa inyo. At sana hindi ko na makita ang pagmumukha nyo sa Santa Cruz. Yun. Good luck, di ba? Yun na lang tayo ngayon.
Kunwari, isipin na lang natin na hindi tayo magpinsan, hindi tayo magkakilala, hindi tayo magkadugo. Dahil yun lang ang papel ko sa inyo. Taga-bitbit dito sa Europe at sisiraan nyo kung kailan nyo gusto. Thank you nga pala sa inyo. Puking ina nyo. Yun.